Everybody say, praise the Lord! So isang malaking katanungan yan sa ating sarili. Kung ang pagbalik ba ng ating Panginoong Hesukristo, will it be well to your soul? Meaning to say, are you ready para hindi ka maiwan? Are you ready para matupad ang pangako ng Diyos? Whether you are dead or whether you are alive, makasama ka sa kanyang pagbalik. Basahin natin ang Matthew 26:64. Praise the Lord. Jesus says unto him, Thou hast said, Nevertheless, I say unto you, hereafter shall you see the Son of Man sitting on the right hand of power and coming in the clouds of heaven. There are two stages of the coming of our Lord Jesus Christ. The first stage is in the clouds. The second, He will be coming on the earth. Ang first stage, ito yung ating ini-expect sooner mangyari na ito. Kaya importante ang pagkahanda, yung readiness natin. Na kung sakali man babalik ngayon ang ating Panginoong Hesukristo, hindi bukas, hindi mamaya, ngayon, ang tanong, are you ready? Handa ka ba? Yan ang pinaka-importante na mapaghandaan natin sa ating buhay. Praise the Lord! Kasi if we miss that opportunity na ibinigay ng Diyos sa atin to be ready. Imagine that. God gave us an opportunity to be ready. Gamitin mo yan. Praise the Lord! Gamitin mo yan. Gawin mo yan. Kasi pag yung opportunity na yan na maghanda ka at hindi mo ginawa, maririnig mo na lang mamaya pagdating ng araw. Sasabihin ng Diyos sa iyo, I do not know you. You workers of iniquity, depart from me. Meaning to say, hindi ka huminto sa paggawa ng kasalanan at mauna ang nahimong hinungdan, dili ka andam sa iyang pagbalik ug maunay hinungdan wa ka madala sa rapture or sa first resurrection. Yan ang dahilan. Hindi ka naghinto sa paggawa ng iniquity. O hindi ka naghanda. Binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon maghanda, hindi mo ginawa. Kaya tandaan natin yan. Wag nating palampasin ang oras, ang araw, ang linggo, ang buwan, ang taon. Hanggang kailan tayo kukunin ng ating Panginoong Diyos, wag natin bigyan ng pagkakataon na mawala sa atin yung kahandaan na yan. Kung maaari, burahin mo na sa buhay mo ang kasalanan. Kaya ngayon ang sabi ni Lord Jesus Christ, anong sabi ni Juan Bautista? Behold, the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Behold, you are made whole. Go and sin no more. Naintindihan mo yan? Ayaw ng Diyos. Gawin natin sa ating buhay, si Satanas ang maging masaya, si Satanas ang manaig, si Satanas ang magwagi sa buhay natin. Bigyan mo naman ng panahon ang Diyos ang manaig lagi sa buhay mo. Ibigay mo what is due to God. Kailan natin gagawin yan? Ngayon. Kung meron pang mamaya, gawin mo rin. Kung meron pang bukas, gawin mo rin. Kung meron pang isang taon, gawin mo rin. Do it until you die. That is the readiness na gusto ng Diyos mangyari sa atin. Kaya nga sinabi diyan, He that shall endure unto the end, the same shall be saved. Kaya nga ganun na lang nag-advise si Jesus Christ, watch and pray that ye enter not into temptation.
For the spirit is willing, but the flesh is weak. Puno na tayo ng mga advices, counseling ng ating Panginoong Hesukristo. All we have to do is to take heed. Kaya nga may sinabi dyan sa Bible, if ever you come into the sanctuary, be ready to hear. Then you offer the offering of the fools, because they did not consider that they do iniquity. Para bang labas-pasok lang sila sa simbahan. Hindi nila kinoconsider, gumagawa pa rin sila ng mga iniquity. Ang kanilang pagsimba, hindi nag-take heed sa Word of God. Ang kanilang pagsimba, hindi to apply the Word of God. Ang kanilang pagsimba, hindi para maging sober, maging vigilant. Laging hinahayaan. Si Satanas, ang diablo, sa oras, sa araw, sa linggo, sa buwan, sa taon, binibigyan lagi si Satanas ng pagkakataon na siya ang magwagi sa buhay mo. Wag! Do not gamble. Wag mo isugal ang kaluluwa mo. Kaya meron tayong awitin, since I have been redeemed, I will glory in His name. Since I have been redeemed. Pamumuhay mo na ang dapat mong ipamumuhay. Kaya yung first stage sa second coming ni Jesus in the clouds, ano ang reaksyon ng mundo? What will be the reaction of the world? There will be mixed reaction. Basa. Matthew 24:30 and 31. Praise the Lord. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds of heaven with power and great glory. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet, and they shall gather together his elect from the four winds, from one end of heaven to the other. See? There will be mixed emotion at the coming of our Lord Jesus Christ in the clouds. Ano yun? And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven, and then shall all tribes of the earth mourn. Mag-mourn sila. They cannot rejoice. Bakit? They are left behind. Lahat na naiwan will mourn. Why? Because they missed the greatest opportunity they have received from their God, from their Creator, from their Savior. Magmamorn ka talaga. Ma-miss mo yung opportunity na yun, maiwan ka sa rapture, o kaya namatay ka, hindi ka nakasali sa resurrection. You will mourn. You see? And that mourn will never turn into joy. Unlike sa mga tao na nag-mourn, weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Kailan mangyari yung mourn na yan will turn into dancing, will turn into joy sa mga godly sorrow. Godly sorrow worketh repentance, and repent never and ever. Hindi ka na magsisisi. Kaya pag nagsisi ka, huwag ka nang bumalik sa kasalanan mo. Para wala ka nang pagsisihan. Handa ka na. Ready ka na. Praise the Lord! Huwag mo nang balikan yung basic. Kailangan mag-ano na tayo? Level up! Level up! Level up! Patilawan na to ang Ginoo sa mga panahon, sa mga oras, sa mga adlaw nga makapalipay din ha kaniya. Dili kay hantod karon, di ka gihapon ka biya, di ka gihapon ka move on. Sige ka lang gihapon abala sa imong unod. Dapat maka-move on ka na. Maka-take off ka na. Magpamuhat na ta sa buluhaton sa Diyos. Mag-abound na ta sa buluhaton sa Diyos. Dapat na anay taas nga distansya ang kasalanan, ang pagkadautan, ang gahom ni Satanas, layo na sa ato. Kaya giingon din ha, anong sinabi diyan? I will put your iniquity
from east to west. Pinalayo na yan ng Panginoon. Panindigan mo yan. Pasalamatan mo yan. Sundin mo, gawin mo yan. Hindi kayo nilayo na ng Panginoon yung kasalanan natin from east to west. Tapos ang gagawin mo, iikot ka. Pupunta ka na doon, babalik ka na naman. So readiness is a must in order to be gathered. Dito sa last part, ito na yung gathering 31. And he shall send his angels with a great sound of a trumpet. They shall gather together his elect from four winds, from one end of the heaven to the other. If you are in Canada at this time, alas 8 ng gabi, ngayon doon. If you are in Australia or New Zealand or Auckland, most probably, ano doon ngayon? Hapon na. So, ngayon ko lang na analyze at na-realize na iba-iba ang time zone ng buong mundo. You know, there was a time na pinadrive ako ni Brad Bernard kasi palitan kami. Nawala ako because Brad Bernard fell asleep. Nakatulog siya, so he was not able to monitor the GPS sa screen. Yung pala, I supposed to turn to the right side para doon na kami sa venue na aming pupuntahan na area. Tumuloy ako. Yung pala, nasa territory na kami ng Vancouver or British Columbia. Boundary na pala yon ng Alberta tsaka British Columbia. Nagtaka ako, nagbago yung time zone ng aming orasan. Nung nagising si Brad Bernard, parang hindi na ito lumampas na tayo. Pagtingin namin check namin sa GPS, wala na. Naglampas na kami sa junction, dapat namin likuan. Balik, U-turn. So, ganun. Doon ko na-realize, if you go to America, another kind of time, iba din doon. Punta ka ng London kay Pastor Tambanda, UK, iba rin. Kaya pagbalik ni Lord Jesus Christ, saan ka man sa buong sanglibutan, kung midday man doon at midnight dito, it doesn't matter. Readiness that matters. Ang kahandaan, ang pinaka-importante dyan, so that you will be included sa pag-gather ng Diyos sa kanyang mga elect na kanyang dadalhin. Ganon. So what will be the scenario when Jesus Christ will come? Isa ito All tribes will mourn. Who are those? Those who are left behind. And those who are being gathered from all direction of the wind, all over the world, they will not mourn, but they will be so much happy because that is the most awaited time. Whether you are dead or alive, yan ang pinaka-hinihintay. Bakit sa vision, pag minamatay dito, punta ka agad doon ng langit? Bakit sa vision, pag namatay, tanggap doon sa langit? Bakit? God is just foretelling us. And hindi yan matagal. Malapit na yan. Kaya naghihintay na lang yan sila. Sa eksaktong oras, gisingin sila ng Diyos. So ang actual na senaryo? Among the saved, walang kasali yung mag-mourn, walang kasali yung left behind, walang kasali yung mga unbelievers, mga not saved.
Yun lang mga saved. Ano ang senaryo? Basa. 1 Thessalonians 4:15 hanggang 17. Praise the Lord. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and with the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Yan ang first stage na hinihintay natin, ine-expect natin will occur anytime from now. We will not prevent them that are asleep. Hindi tayo mauna kay Mami, kay Pastor, kay Sister Binay, kay Sister Cording. Hindi tayo mauna sa mga natulog nandyan kay Kristo Jesus. Sila yung mauna ma-resurrect. Then we, kung buhay tayo sa pagbalik ni Lord Jesus Christ sa first stage of His second coming, we shall be caught up. Anong caught up? Yung bang pataas. Huhulihin tayo ng Diyos. Pataas. Then, we will be meeting the Lord Jesus Christ in the air. And that is already, pag makasali ka sa rapture, pag makasali ka sa first resurrection, sa pagbalik ni Lord Jesus Christ, that is already being judged by God that you are saved. You are already judged. Hinatulan ka na ng Diyos. Hindi ka na haharap sa final judgment day kasama ng mga tao na naiwan dito sa sanglibutang ito. Hindi na. You are already judged. Yan, hinatulan ka na ng Diyos. Kaya, yung mapasali sa resurrection, first resurrection, yung makasali sa rapture, saved na. The second death has no power. Wala nang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Because you are already judged by God. Praise the Lord. Yan ang mangyayari. Kaya ngayon sa buhay natin, huwag magpaisi-isi. If you really worship God, kailangan walang between. Di ba may inawit tayo? Let nothing between. Worldly pleasures. Let nothing between. Ano pa yung mga ano dito sa sanglibutang ito? Dapat walang maging between. Walang maghadlang. Pag magsimba ka sa ating Panginoong Diyos, individual kasi ang kaligtasan. Makinig ka ng husto sa Word of God, mag-focus ka sa sarili mo. Huwag kang pagbigay ng Word of God, ang focus mo ibang tao eh. Yun, natamaan. Yun, natamaan. Yun, natamaan. That is a character of what? Arrogant. Yan yung mga taong arrogante. Tingin lagi mas righteous sa iba. Kaya pag mayroong Word of God, iba ang focus. Wag pakialaman sila. That is their business. Sarili mo ang pakialaman mo. Praise the Lord. Focus ka sa sarili mo. Kasi pag nakapokus ka sa iba, hindi ka nag-focus sa sarili mo, mapabayaan mo yung sarili mo, maging pakialamero ka, maging pakialamera ka sa buhay ng iba. Ang mangyari yan, you will become busybody of other matters. Hindi mo naman business yan. Kaya nga dito sa Bible, pag nagsasabi ang Bible, if ever you come, individualize. If ever you are going to the house of God, individualize. You must be ready to hear. You must take heed the Word of God. Huwag kayong maging kasama, katulad sa mga mangmang na hindi nila kinukonsider, gumagawa sila ng iniquity, come and go sa simbahan, gumagawa pa rin ng iniquity. They did not consider that. Meaning to say, ang Word of God become non-effect for them. Useless ang Word of God sa kanila. Hindi
change sa kanilang buhay from sin to righteousness. You know why? Because the moment they come into the sanctuary, they have different kind of way or system or character. Yung binibehave nila dito sa loob. Hindi. Ayaw magpasaway. Ayaw magpakorek. Laging siya ang matuwid. Laging siya ang tama. Laging siya ang gustong ma-please. Ganon. Mali yan. That's a big mistake. You have to submit yourself under the mighty hand of God. Submit ka. Pag mandito ka, makinig ka sa Word of God, focus ka sa sarili mo. Pag nakapokus ka sa sarili mo at nagawa mo ang pinapagawa ng Diyos sa iyo na binigay sa iyo na oportunidad na makahanda ka, pag nagawa mo yan na nakahanda ka sa sarili mo, you have already eliminated, destroyed the work of the enemy. Tingnan mo, how serious was the judgment of God against King Saul. When God asked King Saul to kill all the enemies, the Amalekites, hindi niya ginawa. Pinuksa siya ng Diyos. God is asking us to eliminate and kill all kinds of work of the enemy. Patayin mo lahat yan. Pag hindi mo pinatayan, yayariin ka talaga ng Diyos. God will not forgive you. You know why? You are provoking God to anger. Parang sinasabong mo ang mabuti at mali o masama. Parang sinasabong mo ang Spirit of God ang Spirit of ni Satanas. God is a jealous God. Kaya ganun na lang judgment ng Diyos kay King Saul. Hindi niya pinatay lahat ang mga kaaway. Kaya ngayon, sa buhay mo, you're so slow moving. Anong slow moving? Baka maya-maya maabutan kayo ng deadline. Huwag kayong mag-slow moving. Huwag tayong maging slow moving. Ang hina, ang bagal ng spirituality mo. Di ba meron dito sa parable, yung sower of the seed, merong nahulog dyan sa wayside. Hindi tumubo, di natuloy, dahil kinain ng ibon. Pagpakinig ng Word of God, paglabas, parang walang napakinggan ang salita ng Diyos. Inagaw ni Satanas. Hindi magawa yung kabanalan. Hindi magawa ang pag-resist ng mga temptation sa sanglibotang ito. Parang walang Word of God. Paglabas, tinuka ni Satanas. Ano pa? Nahulog sa attorney. Hindi bumunga kasi sinakal ng mga worldly pleasures. Hindi makabunga-bunga ng kabanalan, katuwiran, kalinisan sa mata ng Diyos. Kasi nasakal sa worldly pleasures. Hindi marunong tumanggi, hindi marunong tumalikod, hindi marunong magtiis, hindi marunong mag-sacrifice. I-sacrifice mo yan. Walain mo yan sa buhay mo. Ayaw hindi ka bubunga. Meron pa yung stony. Anong stony? Hindi makaugat ng husto. Kasi walang soil. Pag stony, matigas, hindi makakilos yung ugat. Pagdating ng araw, kulang siya ng pundasyon ng kanyang ugat para makasipsip ng tubig, para inorish ang kanyang puno at dahon. Dahil sa kakulangan, pag tama ng araw, tuyo. Pagdating ng pagsubok, tumba. Kulang sa kalaliman. Paano? Makinig ng Word of God. Iba ang iniisip. Makinig ng Word of God. Kung ano-ano ang iniisip, ano-ano ang kinakalikot. Wag gawin yan. Alam mo, pag hindi natin ginawa itong lahat na binigay ng Diyos sa atin, to be ready, you will regret forever. Magsisisi ka talaga sa walang hanggan. Kaya there was a time na nagpahayag si Jesus, kung babalik ako ngayon, 7 lang dito sa inyo ang kita ko maligtas. Daming na-open yun mga branches natin. Kami pala dito. Who are you to question God? Bakit hindi na lang i-search mo yung sarili mo? And acknowledge your lapses. Bakit mga tuwiran ka pa?
Bakit magtuwiran ka pa? Ibang standard ng Diyos. Sinabi na niya yan. Kung gaano kalayo ang langit, sa lupa, ganon kalayo ang agwat ko. Kaya bawat salita ko na sinasabi ko sa inyo, tandaan nyo yan, gawin nyo yan, kasi that is my wisdom. Huwag kayong manindigan sa wisdom ninyo, basura yan sa harapan ko. Nakita ni Lord Jesus Christ, marami pang naglalakad sa sarili. Nakatuwiran, sariling pamamaraan. You see? Kaya therefore, huwag magkumpiyansa. Binigyan tayo lahat ni Lord Jesus ng oportunidad. Makahanda. So, every time na magpunta tayo sa simbahan, every time na sa labas tayo, do not say that God could only be here and He is no longer out there. If you are here, you face the Lord. If you are outside, nasa labas ka, you are still facing God. How do you face God? Paano mo siya hinaharap? Basa. What is the appropriate? Psalm 17 verse 15. Praise the Lord. As for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. See? How do you behold His face? Ang sinabi dito, I will behold thy face in righteousness. When? Where? When? Anytime. Where? Anywhere. Hindi kay dito ka lang banal. Paglabas mo, para ka ng walang kaalam-alam sa salita ng Diyos. If that is the way, facing or beholding God, hindi ka makapasa. Maiwan ka talaga sa rapture. O kung mamatay ka man at nakot ka na ganun pa rin ang ginagawa mo, you will be never included sa first resurrection. I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied. When I awake, you want to be satisfied? Behold the face of God in righteousness. Pag namatay ka sa flesh, natulog ka, panahon gigisingin ka with His likeness. Ibig sabihin yan, you will be together with Him in His likeness. You will be included in the first resurrection. How about yung mga buhay? Basa. 1 Corinthians 15:52. Praise the Lord. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Yan, tayo babaguhin ng ating Panginoong Diyos. Yung mga patay, they will not be resurrected with the same body. But God will change their physical body, corruptible body, into incorruptible body. At tayo naman who are still corruptible, buhay pa na pagbalik ni Jesus Christ, i-change din niya tayo into incorruptible body. So we will be having the same bodies, those who are dead in Christ and those who are living in Christ. Kaya nga sabi ni Paul, whether we live or die, we are of the Lord. Praise the Lord! Kasi pareho yan eh. Isasama ng Panginoong Diyos. Ngayon, ano na ngayon ang masasabi natin? If you are already raptured, if you are already included sa first resurrection, basahin natin. 1 Corinthians 15:53 hanggang 55. Praise the Lord. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So, when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Yes.
You know what kind of death that we are trying to defy and they are already defeated? That is the second death. Pag natamo mo na yung pagbago ng iyong katawan, you are already changed from corruptible into incorruptible, and you are included sa rapture, included sa first resurrection. Pwede mo nang sabihin, oh death, where, hindi yung bagyo na oh death ha, kamatayan ito na second death. Sabihin mo na, hamunin mo na si kamatayan, oh death, where is your sting? Oh death, where is your victory? Oh grave, where is your victory? Wala na silang kapangyarihan. You are already saved. For what reason? Isang reason lang. Being ready. Praise the Lord! If you are ready, kaya nga yung sabi ng, naalala ko lagi Sister Solde, I just called her kahapon, birthday niya. Because all, happy birthday. I greeted her. Sabi ko, hindi kami nakadaan dyan sa Shaton kasi nung dumaan kami dyan, I wasn't able to contact you. Kasi wala blackout Walang signal, walang charge ang cellphone. So nag-pass by na lang kami, Sol, hindi ako maka-get through sa iyo. Because God be willing, I will visit you there. Manindigan ka dyan para maligtas yung pamilya natin dyan. Ayan, Sister Sol, yun yung nakawitness sa testimony ni Sister Remy. Na kung mamatay ka pala, yung spirit mo will depart from your body. Hindi pala annoying ang mamatay. Kung tuusin. While the spirit is departing from the physical body of someone, ang mapifeel pala niya, napakagaan, napakaaliwalas, sarap. Kaso, yung nakita ko sa kanyang damit, merong mga polka dots. So I concluded her that she is not ready. So I beg God, Lord, buhayin mo siya. Kasi sa panahon na yon, God gave me the choice. Kung sabihin ko daw kay Jesus, kunin mo na siya, mabuti yan sa kanya, lumaban yan sa akin, maimpyerno na siya. Kunin talaga siya ni Lord Jesus. Pero pag sinabi ko, sabi ni Jesus, pag sinabi mo sa akin, buhayin ko yan. Doon na test ng Diyos yung aking love your enemy. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Ngayon ko lang naaalaala. Ngayon lang. Sumagi sa isip ko. Test pala yun. Love your enemy. Kasi nagalit yun sa akin, kaya nahimatay, naatake sa puso. Ako ang dahilan talaga. Nagalit siya sa akin. Kasi ininterpret ko yung panaginip niya kay Satanas. Hindi sa Diyos. Doon siya nasaktan. Doon siya nagalit. Nag-rebelde siya. Nag-react siya. Dinibdib niya. May sakit sa puso yun. Naatake sa puso. Ikinamatay niya. Kaya pag mamatay kami, samang loob ka sa, lalot na sa pastor. Tinan mo si Bad Ruben. Bago kinuha ni Jesus, dahil sa panindigan ni Sister Neneng Tan, naangkin niya yung Acts 16:31. Nag-reconcile yan dito. Nagtaka na lang ako, nag-forward yan. Sabi niya, Brad Chip, ngay kong pasaylo. Akong nasabtan, ako dayang mali. Nireview ko man yan. Iniwanan niya yung kongregasyon niya para sunduin niya lang yung disobedient niya na anak. Yung anak niya hindi na alaala, grabing prayer yun, naka-abroad yan. Ginamit lang tayo ng Diyos para makapunta siya doon. Ngayon nung nandoon na, maiksi masyado, worldly na masyado. Sinundo niya, iniwanan niya yung kung ganyan man lang paindigan ng anak mo, she is not worthy. Napakitaan mo ng ganyan. Yung kongregasyon mo, iniwanan mo. Nireview ko talaga siya. Anong silbi ko dito? Ano ako? Para lang akong scarecrow dito? Hindi ako marunong mag-reprimand sa aking mga subordinates? Nilagay ako ni Lord Jesus Christ dito as overseer, overall. Kasi main tayo
It is my obligation. I have something. I must have something to tell about Brad Ruben. Sa tagal ng panahon, nagdamdam yan sa akin. Secretly. Pero, bago siya namatay, pumunta yan dito. Nagyakapan kami. Humingi yan ng kapatawaran, ng clearance. Because who am I not to forgive you? I forgive you. And ask the Lord's forgiveness. So yun, nagyakapan kami. Pag Sabado, kinuha. Cleared siya eh. Praise the Lord. Yun na lang ang paraan ng Diyos para hindi masayang yung pagtitiis niya sa Marble Congregation, hindi masayang yung pagtitiis niya doon sa Madsayap, kung saan-saan pa, nasaan pa yan doon sa Saragossa, sa krusada namin sa engineer yan, pero sinacrifice niya yung kanyang At marinig mo naman yung mga testimonies sa kanyang na-assignan, how God used him. Praise the Lord. So, wag magkumpiyansa. Kahit gaano pa tayo gamitin ng Diyos, pwede tayong tuksuin ng dyablo para mawala ang lahat. Pero God made a way for him. Ayan si Saul. Nung nakita niya na Sister Remy na nag-testimony, nabuhay na eh. Tingnan mo Sister Remy, ang last niyang wish makapunta dito, October 3, bago siya kunin ni Jesus. June 15. Nakarating yan dito June 15. Bago siya kinuha ni Lord Jesus. Handa siya. Praise the Lord. Sabi ni Sister Sol, bago matulog, nag-pray siya, Lord Jesus, kuhaan ako Lord. Gusto na kumaanha diha di mo Lord Jesus. Kuhaan ako Lord. Lami man dahil kuhaan ni mo Lord. Sumagot si Lord Jesus, Saul, Saul, kung kunin kita ngayon, handa ka? Ay Lord, hindi pa. Wag mo na Lord, wag mo na Lord, wag mo na Lord. Hindi pa pala. So, the most important is readiness. Praise the Lord. Ang kahandaan. Para makasali ka sa rapture, makasali ka sa first resurrection. Di ba kanina na message na mixed emotion ang pagbalik ni Jesus? All the tribes of the earth will mourn. Yung naiwan ha? Sino pa ang mag-mourn? Basa. Revelation 1:7. Praise the Lord. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they shall which pierced him, and all kindreds of the earth shall wail because of him, even so. See? So sa pagbalik ni Lord Jesus Christ, He will be multiplied. Bakit? Hindi lang isa siya. Because when Jesus Christ will come, and you are in the Philippines, those who are downward, Philippines dito, globo yan, nandito bumalik si Jesus, nandito yung ibang tao, hindi nila makita. Yung araw makita natin ngayon, hindi makita ng Canada. Kasi iba ang time zone doon. So sa pagbalik ni Lord Jesus Christ, He will be multiplied because all the eyes of the earth can see Him. Praise the Lord. He can do it. He can do it. Magagawa niya yan. Yung mga pilosopong tao. Nag-service kami doon sa Barangay Hall ng Pampanga. Pampanga hindi sa city. Pampanga dito sa Davao. Barrio Pampanga. Meron doong pastor na yun ang in charge doon sa barangay na parang pinaka-chaplain. Sabi niya, Pastor, unsa may inyong gituuhan? Diyos si Kristo, tao. Sabi ko, Diyos. Kung katong naa si Kristo dinhi sa yuta, kinsa ang Diyos sa langit? Siya gihapon. Praise the Lord. God is omnipresent. He is present anywhere. That's why He can witness all the people of the world what you have done because wherever you are, He is there. Kaya sa pagbalik ni Jesus, makita siya ng lahat ng mga mata. God is so wonderful. Praise the Lord. Ano yung sinabi dito sa Bible? Father, Father. Hindi siya yung Diyos. Hindi mo ba alam, sabi ni Jesus, He is teaching us to follow His steps.
Parang anak mo. Gusto mong mag-respect yung anak mo sa kuya niya? Anong tawag mo sa anak mo na kuya niya? Kuyahin mo rin yun. For the learning of the younger one. Ganun ang Diyos. Praise the Lord. Leaving us an example that we must follow His steps. Huwag nating pakitiri yung utak natin. Kung ano yung sinabi dyan sa Bible, paniwalaan mo yan. Pag sinabi dyan, I and my Father are one, who are you to question Him? Praise the Lord. Wala kang karapatan mag-question yan. Kanyang statement yan. Walang makabali niyan. Kaya yung nag-try ako sa YouTube, yung mga Jewish people na na-convert kay Jesus Christ, i-prove talaga nila that Jesus is the God and the Creator. Wala mang nagsasabi sa Old Testament dyan na stilleth the storm. Sino mang nag-still sa storm doon sa New Testament? Si Jesus man lang. Praise the Lord. Kaya, ganon. So, bibigyan tayo ng Diyos ng reward pag ikaw ay handa. Basa. Matthew 16:27 hanggang 28. Praise the Lord. For the Son of Man shall come in the glory of his Father with his angels, and then he shall reward every man according to his works. Verily I say unto you, there be some standing here which shall not taste of death till they see the Son of Man coming in his kingdom. Yes. Bagamat hindi lahat patay sa pagbalik ni Jesus Christ, meron ding buhay. Pero hindi lahat buhay makasama sa rapture. Hindi lahat namatay makasama sa first resurrection. You know why? He used to judge everyone according to your works. Kaya yung gawa natin, pagbutihin natin. Praise the Lord! Huwag tayong maniwala sa mga pastor na nagpipreach. Wala nang gawa. On our part, it is finished. Tinapos na yan ni Lord Jesus Christ. The Bible says, not of works, lest any man should boast. It is the gift of God. Pag nakagawa ka ng mabuti, that is not yours. That is of God. Because you let God work in your life. Do not claim it. Praise the Lord. Because if you do by your own, di ka maliligtas. It is God that worketh in you both to will and to do His good pleasure. Kaya kung hindi ka magpakalalim sa Word of God, makukonfuse ka talaga. Pero pag tayo ay buong pusong humihingi sa ating Panginoong Diyos, God will make you plain, clear as crystal. Sabi mo, salamat po. Totoo ang lahat na sinabi mo. Praise the Lord. So merong iba na hindi makatikim ng hindi makatikim ng kamatayan sa pagbalik niya kasi makasali 'yon sa rapture. Kaya kaso sa akin may pitsa na ako eh. Meron ng date pero wala pang year. Tapos sinundan pa ng vision. Ikakasal na raw ako. Eh, kasal naman ako. Meron akong asawa. Ba't ikakasal pa ako? On the spiritual side yan. I will not conclude na hindi na ako makarating ng ilang taon pa. I will beg the Lord, Lord, as I have the mission here on earth according to your purpose, I am very much willing to prolong my life to serve you. Praise the Lord. Ganon po yan. Gusto lang ni Lord Jesus Christ iparating sa ating lahat, you must be ready at all times. You must be ready at all times. Do not say, mamatay ako, ganitong pitsa pala, ngayon magbalik mo na ako sa kasalanan, one day before. See? You might be deceived. Okay na, kailangan ang readiness now, not by and by. Kaya wala pa tayo dyan, hindi pa tayo nakarating dyan. Nakahang pa yan, that is
Baseless. Nonsense pa yan. Who are you today? That is the most important. Praise the Lord. Who are you today? That matters. Yan, dyan nagmamatter. Kung ligtas ka ba sa pagbalik ni Jesus o hindi. Kung mamatay ka, handa ka ba o hindi. Dyan nagmamatter ang lahat. Kaya huwag tayong magkumpiyansa. Settle your account. Yung sinabi dyan na agree with thine adversary quickly. Bilisan mo na. Praise the Lord. Huwag mo nang bagalan pa. Di ba? Yung na-rapture, tsaka yung namatay at nakasama sa resurrection, they were judged already. Basa. 1 Peter 4:17. Praise the Lord. For the time is come that judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall be the end of them that obey not the gospel of God? Yan. Kinwestiyon dito. Kung ang kahatulan magsisimula sa bahay ng Diyos, the believers, saan pupulutin ang mga hindi sumunod sa gospel of God? Of course, maiwan sila. If they died unfulfilled yung kanilang pagsunod sa Diyos because kumpiyansa, arrogant, believe sa sarili. At kung maniwala man sa Diyos, kalahati. Basura ka talaga niyan. Ayaw talaga ng Diyos yung mag-believe ka sa Diyos, tapos sabi mo, what if kung di totoo? Mas mabuti pa may reservation ako. Ha? You are full in the eyes of God. Unbelief is a sin. Huwag mong tayuan yan. Diyan ka mamatay sa kaluluwa mo. If ever you believe God, believe Him without condition, without reservation. Believe God with the whole of your heart. Because He is the only ever true God. Siya lang ang totoong Diyos, wala ng iba. Pag maniwala ka sa Kanya, huwag mong itulad sa iba. Ibahin mo para hindi ka makawawa. So, ang judgment magbigin sa atin. Kaya pag namatay ka, matuwid, you are judged by God. Pagbalik ni Jesus, buhay ka pa, kasali ka sa rapture, you are judged. So dito sa atin magsimula. Ang tanong dito, what shall be the end of them that obey not the gospel of God? Malaking question yan. Ang kawawa doon yung namatay sa kanyang kasalanan, wala nang kaligtasan yun. Yung naiwan na buhay na hindi nadala sa rapture, meron pang chance doon. Meron pang chance doon. Kailangan makarinig. Minsan nag-preach ako dito ng reign of the Antichrist. Sabi ko, I just preach this not for intended for us. Because our focus is to be raptured or to die in Christ. But I preach this matter for those who will be left behind. Para meron pa silang kunting liwanag sa kanilang kaligtasan. But you must be martyred. Magpakamartir ka. Praise the Lord. Kaya ang tanong dito, what shall be the end of those who obey not God? Malaking question, napakahirap. Kaya habang binigyan tayo ng Diyos ng preparation, sunggaban mo na. Praise the Lord. Sunggaban mo na yan. I-erase mo na yung kasalanan sa buhay mo. Omit it. Pag maglapit yan, remove it away from you. Huwag mong hayaan na mag-approach si Satanas, sakalin ka na, hindi ka pa nag-rebuke, hindi ka pa nag-ano. Kaya yung kapatid ko nag-ano sa akin, share, Kuya, while I'm praying, nakita ko si Satanas. Maitim. Lumapit sa akin. Totoo pala talaga, pag lumalapit ka sa Panginoon, lalapitan ka rin ni Satanas. Of course. Nirebuke ko, Kuya, na wala rin siya. Ikaw, mabuti, niresist mo at nirebuke mo si Satanas. Praise the Lord! That is just normal. Sa mga anak ng Diyos, even Jesus Christ, nilapitan ni Satanas. Pero niresist niya si Satanas. Kaya, kung mahirap ang righteous maligtas, basa. 1 Corinthians 4:18 and 19.
1 Peter, 4:18 and 19. Praise the Lord. And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Wherefore, let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in well-doing, as unto a faithful Creator. You see, bakit mahirapan maligtas ang matuwid? Because you're going to maintain well-doing till the end. It's not a joke. It's not an easy to maintain well-doing in your life. Unless you are wholehearted, unless you are sincere, unless you are God-fearing person. Pag nasa alanganin yung pinapakita sa ating Panginoong Diyos, I don't think so. You can survive sa sanglibutang ito. Kaya lagi, kaya di kayo magtaka, mag-devotional ako, lagi nakasama fear of God. Ano nyo? Napansin nyo? Huwag niyong sabihin na kakaano naman yan. Kakabingi. No. Ibig sabihin, meron pa dito walang takot sa Diyos. And God would like to awake them. Praise the Lord! Now, kung meron ka ng takot sa Panginoon, bakit ka masuya? Bakit ka ma-offend? Sabihin mo na lang, salamat po, Lord Jesus. I am being appreciated because those who has the fear of God, the covenant will be given, ibibigay sa kanila. Minsan, mayroon tinatawag na opportunista. Alam niyo yung ibig sabihin ng opportunista? Opportunist? Sakay ba sa panahon? Tulad yan, election. Kung sino yung maraming binibigay na pera na kandidato, doon sila. Sakay sa panahon. For benefit. Sa kaligtasan, ganon din. Huwag tayong maging opportunista. Huwag mong angkinin na, ay, anak man ako ni ganito. Huwag mong sabihin, ay, si papa ko, si mama ko, faithful man. Yun mga opportunista. Hindi yan pwede. Ikaw mismo magsikap para sa iyo. Praise the Lord. Basahin natin yung mga opportunista sa Bible. Sige, Matthew 3:9 and 10. Praise the Lord. And think not to say within yourselves, we have Abraham to our father. For I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. And now also the axe is laid unto the root of the trees. Therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Yan. Huwag mong sabihin, anak ka ni Abraham. Kahit sa mga bato, pwede siyang mag-raise ng children of Abraham. Ngayon, yung atsa, axe, nakahanda na para puputol sa ugat ng mga puno na yan. At bawat puno na hindi namumunga, yan ang pinuputol ng Diyos. Do not say you are children of Abraham. It doesn't matter. Puputulin ka pag hindi ka namumunga at itapon ka doon sa apoy. Ano ibig sabihin yan? Nakarinig ka ng Word of God. Alam mo yan, pinagbabawal ng ating Panginoong Diyos. Na-convict ka ngayon, mamunga ka. Anong bunga ang in-expect ng Diyos out of the Word of God? Gawin mo. That is the fruit. Pero kung bugbog sarado ka na sa salita ng Diyos, ayaw mo pa rin sumunod, wala kang bunga. Putulin ka talaga ng ating Panginoong Diyos. Kahit sabihin mo, anak ka ni ganito, matagal na ako, ay nako, hindi yan basihan. Kaya magsikap tayo. Praise the Lord. Huwag tayong magpa-easy. Exactly yung kahandaan importante. Naalala niyo yung verse sa 5 foolish virgins. Ito yung second coming ni Jesus. He is the groom and we are the bride. Yung 5 foolish virgins having lamp but took no oil. The 5 wise virgins, they have lamp and has oil in their lamp. Then, nakalagay doon, sila na handa, sumalubong. Yung hindi handa was pending for preparation. After they have prepared already, during that day, they went in, but they were refused. See? Diyan ka pa maghanda sa pagbalik ni Lord Jesus Christ? Too late.
Wala nang panahon. Now is the day of decision. Now is the accepted time. Now is the day of salvation, not tomorrow. Hindi kay mahilig ka, tsaka na. Pag maprofessional na ako, tsaka na. Pag magsawa na ako sa kamunduhan ko, tsaka na, tsaka. Walang kwinta yan. Wag mo talagang gawin yan. Basahin natin yung verse na yan. How the wise virgins were saved. Paano sila naligtas? Matthew 25:10. Praise the Lord. And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Sila nahanda. Kasi humingi yung 5 foolish virgins eh. Can we put the half of your oil to be given to us so that both of us got an oil? Diyan natin makikita that salvation is individual. Praise the Lord. Ay wise eh. Sabi niya, no. No way. You know why? If we do this, in the middle of our journey, maubusan tayo ng oil, we cannot catch the group. Wise. They want to secure their salvation. Praise the Lord! Ganun ba ang ano mo? Ganun ba ang iyong isip? Ganun ba ang iyong ginagawa sa buhay mo? Mapalad ka if you are seeking such opportunity na sinisigurado mo yung kaligtasan mo. Then yun na, hindi man sila binigyan ng pagkakataon because ayaw nga, hindi pwede. While they are going somewhere to buy oil, the groom came, dumating. Then they, ito na, they that were ready went in with him into the marriage, and the door was shut. Kita na kayo ng camera? Yung DSLR. Yung hindi pa mirrorless. Meron niyang shut off na window. Pag shut mo, makopy na niya yun. Pag click mo, ganon. Mamaya, sarduhan ka agad ni Jesus Christ. Kaya only the ready people makapasok. Praise the Lord! Sila nagbili pa, naghanda pa. Kaya nung nagkrusada ako sa Iloilo noon, yung mga pastors nag-declare ng fasting, sabi ko, fasting in the midst of battle? We plan this, dapat doon pa tayo sa quarter, we already make ready. Pagdating dito, wala ng fasting. Ganon ang kaligtasan. Praise the Lord! Alam mo na, darating si Jesus, kasi hindi ka naghanda. It's your fault. Kaya nung umalis ako, nagkrusada sila, pinalitan nila ako, nag-ask ng prayer sa mga tao. Walang isang nagumaling doon. Sila mismo nagsalita. Unprepared in the eyes of God. You see? Akala kasi nila, pwede mong gaya-gayahin. Hindi pwede gaya-gayahin yan. Kailangan mo talagang magkaroon ng magandang relasyon sa itaas. Praise the Lord! So, yung nag-ready, doon pa nag-ready, anong natanggap nila? Basa, Matthew 25:12. Praise the Lord. 11 muna, tsaka 12. Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us. But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not. See, wala na. They were not welcomed. They were not recognized. They were ejected. Wala na. Yun na yung mag-mourn. Yun na yung mag-wail. Yun na yung kawawa. Kaya mixed emotion ang mangyari sa buong mundong ito. Kaya last verse, Matthew 25:13.
Praise the Lord. Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. It is our duty, it is our responsibility to watch. It is our duty, it is our responsibility to be ready. Nagsabi na ang ating Panginoong Diyos, anytime babalik ako. Huwag kang magkumpiyansa. Maghanda kayo. Ay yung paghanda natin, mas constant till the end, hanggang sa katapusan ng ating buhay. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. Awitin natin ang closing song, What If It Were Today?